Jen Silva, good evening. Please unmute. Unmute muna te. Ayan, Hello yan. po. Hello. Hello po, gandang gabi po. Ay, gandang gabi. Oo nga po. Magandang gabi, sister. Ang hihinkwait po. Nagtrabaho po. OFW. Father, tanong ko lang po, kasi while nandito po ako, dinadala-dala ko po talaga yung ano ko, yung pagro-rosary ko. Pero minsan kasi pagod ako. Hindi na ako magro-rosary, pero sakit sa dibdib ko pag hindi ako mag-rosary. Tapos ngayon, meron kasi akong apps na exorcism apps. Okay lang ba yun na ipipay ko yun? Gabi-gabi? Exorcism apps po yun siya eh. Okay lang po ba yun? So yan ang tanong mo. Unang-una, atin mo nang i-differentiate yung exorcism prayer at deliverance prayer. Yung deliverance prayer, pwede sa mga laigo or sa mga pari na hindi appointed exorcist. Yung exorcism prayer, ang magka-pray lang niyan ay ang exorcist appointed by the bishop. So yan po ang kaibahan. Yung deliverance prayer, no, pwede mo ma-pray. Pero yung exorcism prayer, para sa mga exorcist lang po yun. So, merong exclusive prayer para sa mga exorcist, pero pwede din ng mga deliverance prayer sa mga laigo. So, itong ka-Father Sikia, deliverance prayers po ito. At merong dito na exorcism prayer. No? So, dapat ma-distinguish natin. Merong prayer for a priest or for an exorcist. Yung exorcism prayer is para sa exorcist lang po yun. No. Kasi po meron po ako apps. So, i-delete ko na lang po yun. So, ang gagamitin mo yung deliverance prayer for laity. Merong ka Father Chadri Perger. Deliverance for laity. May pwede apps din po ba yun? Hindi ko alam yung may apps ba. I-search mo na lang. Hindi ko alam. No? Okay Dahil po. bago ko yung apps na prayer. Okay? Okay po. Okay, tandaan ninyo ha, malaki ang pinagkaiba ng deliverance prayer sa exorcism prayer. Ang exorcism prayer, exorcist lang ang pwedeng gumamit. Ang deliverance prayer, pwedeng gamitin ng mga laiko. Okay? So, baka magkamali tayo dyan dahil dati si Brother Wendell gumagamit yan dati ng exorcism prayer at matindi yung kanyang retaliation natanggap. Para malaman nyo yan, i-research na lang kung ano yung nangyaring retaliation kay Brother Wendell, matindi po yun. Matinding disgrasya po yun. Kaya maaari, iwasan ninyong paggamit sa exorcism prayer. Father, kasi ako po, since po ako, grade 6 po ata yun, hindi po ako yung bang tawag na ito, nagkukumpisal, hanggang po ngayon. Sabi ko nga sa sarili ko, parang, laki-laki na talagang kasalanan ko kahit Father, pagka-uwi ko po ng Pilipinas, pagka-uwi ko po tapos mag-kumpisal po ako, yung prayer po na yung deliverance, magagamit ko pa ba yun pagka matapos na po ako Kasi gusto ko pong yung mama ko, kasi yung mama ko po, mahilig siya sa mga manggagamot, kasi ngayon may sakit siya, nanggagamot siya. Gusto ko kasi pa siyang ipa-deliverance. Pero nag-practice po ako sa yung sa deliverance po. Pina-practice ko siya po, dito pa po ako. Kasi para pag-uwi ko po, gagawin ko po yun sa mama ko. Pero yung mama ko po, lola ko po, lahat po kami, Katoliko po, saka yung lola ko po, talaga yun, devotion na Mary po talaga yun siya. Pero naniniwala ko kasi yung mananambal. Ang gagawin mo, turuan mo yung tatay mo. Wala na po akong tatay, Father. Wala na po. Hahanapan kita. Joke lang. So, yung nanay mo, pwede mo turuan, and then, pwede din, gamitin nyo yung prayer ng simbahan. And then, all of you should go to the sacrament of confession. And then, make a time for adoration. Ibigyan mo ng catechism yung yung magulang mo, yung mga kapatid mo. Give them catechism. Dahil sabi ni San Pablo sa unang Timoteo 4:16, yung kaalaman mo, Timoteo, ibahagi mo. Sa pagbahagi mo sa kaalaman mo, mailigtas mo yung sarili.
pati na yung nakikinig sa iyo. So ang dapat mong gawin, i-catechize mo sila sa kaalaman mo na nalalaman mo dito sa official teaching ng simbahan. At Kaya po sa sinasabi pamagitan niya, sa pamagitan niya kapatid, gamit nila dahil false knowledge is very dangerous. Akala nila yung albularyo. Pasensya na po sa mga albularyo, no? Na wala tayong sama ng loob sa ating mga kapatid. Isinawalat na natin yung katotohanan sa ating pananampalataya. Pasensya na po kayo. Walang personalan po ito. Pinaproclaim na namin kahit marami na nasasaktan sa ating programa. Ang dami nang nagagalit sa amin, pati ng Brother Windel. Pero salamat sa Diyos, ang dami na naliwanagan at sa dami na din mga albularyo nag-surrender. Dahil hindi ka ma-convince nito just listening to the official teachings of the church. It is not convincing. Pero kung alam nyo, kung active lang ang Ministry of Deliverance and Exorcism sa inyong lugar, naging convince kayo sa makita natin na kaya nga minsan ay magbigay ako ng mga cursory glance sa mga video during exorcism, mga 1 minute, 30 seconds, para to educate the people na hindi ito gawa-gawa lang. Hindi ito theological concept lang or speculation ng mga apostol. It is real, the here and now. It is real. It is happen in our surrounding. So, kapatid, ang gagawin mo, ituruan mo sila because the truth will set us free. Yung, alam nyo, ang daming gumagaling while nakikinig lang sa katotohanan. Ang daming gumagaan while listening to the catechism. So, kung pag-aralan mo ang buhay ni Kristo, nagkakatikay siya bago siya sagawa ng healing. At yung healing niya is not just physical healing. Anong ginagawa niya? Anak, buhatin mo na yung higaan mo, yung paralitiko. At anak, pinatawad na yung kasalanan. So yung healing, kahit pare ka pa, healing without sacrament of confession is competing Jesus Christ Himself. Kung ako ay maglilinya lang kayo, okay, linya. At hapak ko ng agtang Brother Jando. Anong Tagalog sa hapak ko ng agtang? Parang Dampiin yung batukan? noo. Di ba yung No? batukan? Batukan yung noo. Cast out. Cast out. No? Cast out. Ay, masakit yun. Spirit of guilt. Cast out. No? Yung noo mo ay batukan. Cast out. And then, it is not the way of Jesus. The way of Jesus, I heal all your physical illness and I forgive all your sins. Kung lalapit kayo sa iba, ang tanong, gumagaling kayo? Ang sunod na tanong, napatawad ba yung kasalanan nyo? Kaya nga, during the time of Padre Pio, lagi siyang umuupo sa confessional box. Ang daming gumagaling. It is not about physical healing, but the conversion, the metanoia, the change of the heart, ang pagkabago sa pananaw sa buhay, ang pagkabago sa ating damdamin. Yan ang pinaka-importante sa ministering ito. Kaya nga, ang ganda kapatid na maituro natin ito sa maraming mga tao. Kaya nga, alam nyo, uhaw na uhaw mga tao dito. Kahit saan tayo pupunta, Brother Wendell, mga talks natin, mga speaking engagement natin, punong-puno yung mga simbahan. Punong-puno yung mga covered court. Punong-puno yung mga lugar. Dahil dito nakikita, nawala itong ministering ito eh. For how many decades? Beyond 30 years. Pero ngayon binabalik natin unti-unti. So dito ang uhaw, kahit sa ating office, punong-puno yung office natin. From Thursday to Sunday. From Thursday to Sunday. So from 2 p.m. until onward, until the end, magbigay ako ng confession sa mga tao. At sasali na yung mga deliverance team natin. Sila na ang mag-pray sa mga tao na lalapit yung prayer of the church.
And then ako ang magbigay ng sacrament of confession, anointing of the sick, then the Eucharist. So yung mga merong grabing kapansanan, ibibigay namin yung Eucharist. Hindi na kayang pupunta sa simbahan. So kapatid, ang gagawin mo, no, just share the knowledge of the church because knowledge is one of the gifts of the Holy Spirit and wisdom. Yung wisdom ay isinabuhay mo na yung knowledge na natanggap mo. It is wisdom. Kapatid, Thank you po, Father. Thank you po. Yun lang po. Yun. Thank you po. God bless. wala ka ng tanong? God bless. From? Saan ka ngayon? Quiet po. Quiet Ah, po. quiet. Kaya pala quiet ka ngayon. God bless. Okay po. Oh. Thank you po.